So, eto na guys yung update ng ating bagong install na solar setup na 580 watts na 8 pieces. Still in curing, mainit pa. Kaya na siya. Okay, ang taas pala. Okay lang yan kasi pwede tayo magsabit ng mga sinampay dito sa ilalim. So ayan, gamit natin si Predator na table saw. Diba? Para may straight lang natin. Yan. Para ilalagay nating solar panel, hindi nakaganon, naka ano siya, plain. Para may iwasan natin na mabasag. Tinanggal ko kasi yung kain nandito, hindi siya may labas. So may mga bago tayong gagamitan ito. And yung luma. Okay, so natapos na natin nilagay yung railings. Bukas ay maglalagay na tayo ng solar panel. Okay, grabe kapagod maghapon. So yan, ayos na. And wiring, solar, yun na lang, nakakapagod. Ayan, yung mga ginamit ko, kalap-kalap pa. Okay, so katatapos at hindi tayo makapag full na review sa ating in-upgrade na solar panel kasi nga grabe ang kulimlim ngayon. Pero kahit pa kulimlim, maganda yung harvest. So ito yung solar panel natin. Hindi tayo makapag maulan. Ayan siya, ganda, malaki. Malaki. Nakikita kasi yung location ni Hudas eh. So ayan guys, malaki siya. So from doon sa poste na yun hanggang doon ay nasa 144 inches. Then from doon hanggang doon ay 134 inches. Then mas lumuwang pa yung kanyang sakop kasi nga nag-overlap yung yung solar panel dito sa dulo, pati dyan.
And napansin ko dito, mas maganda palang ilagay dito yung under clamp. So in the future siguro ganyan muna ang ginamit ko, mga mid clamp at end clamp yung sa ibabaw. So pag ganito palang matataas yung solar panel mo at gagawin mong shade, hindi pala ideal yung mga ganon. Kasi nga hindi mo pupuntahan yung tuktok eh. Nakatakot na maapakan. So yung ganito ang gagamitin natin. Yung ganyan oh, under clamp or yung U-clamp. Sa Lazada walang bentang ganyan eh. Sa Shopee meron. Kaya lang kasi nangangapa pa ako sa size. Ang nabili ko yung tig 1,500 yata yan. 10 pieces. Tapos yung size niya iba. Malaki masyado. Ang size niya ay 1.5 inches by 3 inches. So masyado malaki. So susubukan ko yung yung 30 mm tapos 60 mm. Subukan ko 'yan, 30 by 60. And maganda kahit ganito kakulimlim yung panahon. Maganda yung harvest niya, yan para may reference. And talaga hindi ko siya tinigilan. Medyo masama yung pakiramdam ko ngayon kasi binanatan ko kahit umuulan-ulan, maambon-ambon. So kahit malabot pa yung poste, nilagay ko na yung kahoy. Yan, nung nilalagay ko to, umuuga-uga pa. Pero ngayon hindi na. Tigas na. Yan, kahit paano, ayun na, settle na. Hirap kasi na umasa tayo sa Aurel ko. Patay hindi kagaya. May grid. Kanina umaga, kagabi, ngayon wala. So kahit sabihin natin na okay na yan, at least ready na tayo sa matagalang brownout. At least libre na yung ating kuryente daily. Ayos. Ganda pagbasdan. Ang gandang tingnan. Diba? Nakakatanggal ng stress. So ang connection nito guys ay bali 8. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. So ito isang string. Ayan, naka-series lahat. Pare-parehas na 580 watts. Then dito naman naka-series din. Bale 2 string. So pwede naman siyang single string. Pwedeng single string siya, kaya lang mataas yung voltage. Sa bagay, yung day natin ay kaya hanggang 500 volt pero ayaw kong isagad. Nasa 300 yata 300 mahigit lang pag i-series siya lahat. Pero yun na nga sinabi ko, ayaw kong masyadong may stress yung MPPT. Wala tayong pambili kung sakasakaling masira siya. Pantay doon pero dito hindi. Ayos. Naglagay na lang ako ng tukod niya para mahila niya. Yung isa pinutulan ko kaya nagbabangking siya. So siguro papalitan ko yan lahat-lahat, pati yung mid clamp tatanggalin yan para magdikit-dikit siya. Then meron palang nilalagay na rubber na spacer para maging siya, pwede siyang talaga walang leak. Ang malaking problema kung sakaling may bagyo, edi tatanggalin natin. Magha-hire na lang tayo kasi ang hirap palang ibaba. Mahirap din pala ibaba kasi nga mataas. So yan guys yung kanyang ibabaw. So yung sinabi ko na walang mid clamp doon. Walang mid clamp kasi nga hindi maabot. Dito sa banda rito meron kasi nga naabot pa. And by December siguro papalitan ko yan ng yung under clamp para dikit-dikit sila, walang space. Para may lagay natin yung rubber pag may mid clamp kasing ganyan, sagabal sa rubber. Ayos na. So yun guys yung update natin sa ating lumakas yung ulan. So para sa mga gusto ko bumili ng solar panel, mga solar accessories, lalagay natin yung yung link ng Facebook account ng Origin.
nung nagbigay niyan. Si Boss Rolly. Ayan. Sa mga gusto magtanong, magpa-install, bumili ng solar panel, bumili ng mga accessories, mga wire, mid clamp, end clamp, railings, solar pa, nabanggit ko na ba, inverter, or gusto magpa-install ng budget, siya pa yung maano natin, ma-free natin na kuryente. Papasok na summer, kaya maganda ngayon. Pag inabot kasi ng ng summer, medyo magmamahal na naman ng solar accessories. So, medyo bumuti yung panahon. Check natin dito yung harvest. Ayun o. Nakaka-harvest pa rin tayo ng 1,244 watts. So, pumapasok sa battery is 1,129. 20 ampere. So, yung string 1, ayan guys, nagka-contribute yung string 1 ng 574, then yung isa ng 546. So, medyo may difference sila, pero sa tingin ko doon sa MPPT na lang. Kasi nga, nilipat ko yung string, pinagpalit ko. Ganun pa rin. So, malamang yung MPPT niya ang may sa bagay, ngayon lang nagamit itong string to. Then yung string 1, yun yung maganda yung kanyang Then yung battery natin, good news kasi nga kahit ganyan kapalimlim na, malakas kumarga oh. So kanina ay nasa 58 yata kanina. So hindi ko na na-record. Ngayon, nasa 66% na siya. So, ilang watts. Kasi nagbawas na ako ng load. Yan o, nagbawas ako. Para makapag-concentrate na mag-charge. Kasi hindi natin alam kung bukas ay maulan pa rin o mas lalala pa. At least ready tayo sa ganon. So, yan. Maganda ang result ng ating upgrade. From tig to 200 na siyam to 8 pieces na 580. So, ang ganda guys kasi nga, kahit makulimlim, maganda yung harvest.